palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At okay po, salamat muli po sa biyaya po ng Diyos na first Sunday po ng March. This is the first Sunday of the month of March. Kaya po, thank you Lord sa opportunity po na makapag-preach again. Isang teacher lang po ang magturo para yung isa po makikinig. Praise the Lord. Muli, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay po, no? So, ngayon po, ang ating pong tatalakayin, it's all about God's grace. Okay po? Dahil po sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo nandito ngayon. Amen? Sino pong makakapagsabi na yung mga dating adik, yung mga dating sabungero, yung mga dating manginginom, yung mga dati pong mga, alam mo na, yung mga nasa lumang buhay, ay ngayon nandito ngayon sa loob ng church. At makita mo, umaawit, no, sumasayaw, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya po talagang biyaya po ng Diyos, hindi po dahil sa atin po. Amen? Kaya ngayon po, bago ko po sabihin yung title, pwede po ba tayo muli tumayo muna at basahin po natin ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Isang verse lang po at hayaan natin ang Diyos ang magpalawak po nito. Amen. So nandyan na po ba kayo? Pakibukas po natin. Kung meron po tayo dyan na 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Isang verse lang po yan. Hindi po yan kronika. Corinthians. Corinto. Chronicles po yan eh. Yan. Sabi po dito, sige po, pakibasa natin. Ngunit sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Palakpakan natin muli ang Diyos. Sabi po ng New King James, pwede na po tayong umupo. Sabi po dito sa New King James translation, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. No po? So makikita po natin dito si Paul, na dating sa ulo, na makita natin yung transition po niya. No po? At dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10, sinabi niya to kasi pero kung bago tayo pupunta sa verse 10, meron po siyang sinasabi sa verse 8 and 9. Siya po yung pinakahamak sa mga apostol. Kasi alam niya yung background niya. Amen? Dati po siyang persecutor. Naalala po ba natin? Nung siya po ay sa ulo pa yung pangalan niya. So makikita po natin dito sa transition po na ito no, ni Paul, mula sa pagiging sa ulo, naging Paul. No po, naging Pablo, naging apostol. Kaya nga sabi niya, hindi niya tinitake yung credit, but sabi niya po doon, lahat po ng naabot niya ay dahil po sa biyaya po ng Diyos. Amen? Kaya po dito, isa po sa dapat po nating ma-realize, mga kapatid ko sa Panginoon, kahit masipag pa po tayo sa church, kahit po punong-puno tayo ng mga gawain ng Panginoon, ang pagiging tapat po natin sa Diyos ay isang sagot lang or in response sa kagandahang loob po ng Panginoon. Amen po ba dyan? Amen po. No? Lahat po ng mga ginagawa natin sa Lord, hindi po dahil yan sa gusto kasi natin siyang paglingkuran. No po? Although nandoon yung desire na maglingkod tayo sa Panginoon, ang gusto ko pong ipaunawa sa ating lahat, hindi po yan dahil sa lakas natin, sa dunong natin, sa kaya po nating gawin.
kundi dahil lang po yan lahat sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang grace of God, masyadong ano po ito masyado pong popular. No po? At sabi nga, maraming klase ang grace of God, ang biyaya ng Diyos. Yung iba, nasobrahan sa biyaya, kaya naging extreme. Alam niyo po ibig sabihin ng extreme? Hindi na nila kailangan manalangin dahil tapos na raw ng Diyos, tapos na raw ni Kristo. Hindi na nila kailangan maghanap buhay kasi tapos na ni Kristo. Tinapos na ng Diyos. Sabi nila tinapos na raw ng Panginoon. Hindi ka na raw dapat nagkakaroon, hindi ka na daw dapat nananalangin na palagi kang humihingi ng tawad sa Diyos. Kasi tapos na nga po pinatawad na daw tayo ng Panginoon. Well, tama naman pong lahat yon. Pero po, hindi po extreme ang biyaya ng Diyos. Actually po, ang biyaya ng Diyos, nandyan po talaga yan. Lahat po tayo tumanggap ng grace ng Panginoon. Amen? Pero, wag po natin itong aabusuhin. Amen po. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, laging sumasagana sa atin yan. Sagana po ang biyaya ng Diyos. Kaya po dito po, hindi dahil sa ating consistency or pagpapatuloy natin, kaya tayo nagtatagumpay sa mga ginagawa natin. No po, tandaan po natin at alalahanin natin lahat, tapat po ang Diyos. Sabi niya nga, katapatan mo, O Diyos. Dakila po ang katapatan ng Diyos. Amen? Amen. Ito po yung dapat nating ma-realize. Tayo pong lahat ng nandito. Hindi po yan dahil magaling tayo, mahusay po tayo. Hindi po dahil dyan yan. Lahat ng ginagawa natin dito, lahat ng ginagawa natin sa labas, no po, lahat po yan ay grace ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi niya nga sa verse 8 and 9, ako ang pinakamababa sa mga apostol. Bakit po? Ba't niya sinabi to? Sabi niya dito, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. So alam nating lahat, no po, kung babasahin po natin ang background ni Paul at aalamin natin siya, no, dati po siyang kaaway kung paano na hinahunting niya ang mga iglesia o pag alam niyang ikaw ay mananampalataya, isa ka sa target niyang papatayin. Amen ba? Alam po ba natin yung sino nababasa ng Bible? Napakahalaga pong basahin ng Bible para po maintindihan natin anong kinalalaman ng salita ng Diyos sa buhay natin. Napakalaki po ng impact na yan. Amen po. Sapagkat ang Bible po, dito po natin, ito yung lalakaran natin para yung pamumuhay po natin, hindi malilihis ng landas. Amen po. Kaya dito po, ang makikita natin, dati siyang persecutor. Pero naging masigasig po siyang naging tagapangaral ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Amen? Binago siya ng biyaya ng Diyos, nagpagal siya sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi dahil yung background niya, dati po siyang nag-aral po siya kay Gamaliel, matalino siya, isa sang Hudyo. Hindi po yun ang credential niya. Hindi lang po yun hindi lang yung credential niya ang dahilan kung bakit po nakapangaral po siya. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po makikita natin dito yung transition niya. Mula sa dating kaaway ng Diyos, naging kaibigan ng Diyos. Mula sa taga-usig ng iglesia, naging preacher ng mabuting balita. At sabi niya nga po doon, hanggang kamatayan, kahit mabingit pa po yung kamatayan niya, yung buhay niya. Amen? Di po siya natatakot kasi bakit? Kung noon, pinapapatay niya kasi hindi niya naiintindihan po ang salita ng Diyos. Hindi niya kilala si Kristo. Amen? Kaya nga po taga-usig po siya ng mga mananampalataya. Pero nung na-encounter niya po si Jesus sa Damascus, nagbago po ang lahat. Amen po ba? Nakita po ba natin yon? Kaya nga po kapatid, mga kapatid ko sa Panginoon, tayo po may mga lumang buhay din po. Sino yung walang lumang buhay dito? Lahat tayo galing doon. Amen?
Lahat po tayo galing to, sabi ko nga, may mga dating addict, may mga dating mga mahilig sa manok, no? Mga dating mabisyo, no po, manginginom, yung ABS-CBN, nasa kanya dati. Pero ngayon po, makita mo yung kanyang pagiging faithful servants. Amen. At lahat po ng yan ay dahil sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Kaya nga mapapansin natin sa statement po ni Pablo, no po, hindi niya po kahit kailan, kahit konting credits, hindi niya po sinasabi na dahil sa kanyang galing. No po, makikita natin kay Paul yung kanyang pagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kasi po, na-encounter niya si Jesus at doon pa lang nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Na itong inuusig niya, kaya sabi niya, pagka pala nagsasalita tayo against sa mga kapatiran, hindi pala yung kapatiran ng sinasabihan natin ng masama. Buong iglesia pala yun, buong church. Amen po? Kaya yung pagiging apostol niya, hindi yan dahil sa kanyang kagalingan or pagiging matalino, kundi dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba na hindi lang salvation, hindi lang kaligtasan ang umabot sa ating lahat ngayon? Hindi lang po tayo niligtas ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po kung ano pa ang meron tayo ngayon? Yung opportunity, yung pong mga privilege na makaawit tayo, makasamba tayo sa Panginoon, maka-attend po tayo ng mga church services, makapag-Bible study tayo, lahat po ng yan. Biyaya po yan ng Diyos. Amen? Kaya po talagang lahat ng papuri dapat sa Diyos lang ibabalik. Amen po ba? Kaya nga from persecutor to preacher, from unworthy to useful, and from enemy to instrument. Ikaw kapatid, naalala niyo po ba na pang third time ko po ito ng pagtayo, at kung makikita mo po yung progression po ng mga sinasabi ko sa preaching, yung mga ginagawa ko pong preaching, no po, makikita natin mula nung in-anoint tayo ng Lord. Kailan ba yung naging anointing service natin po? Kailan nga po yun? February? February, di ba? First Sunday of February. Tama po ba ako? Mula po nun, in-anoint tayo ng Lord, meaning to say po, pinuspos po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. In-empower tayo ng Panginoon para ano po? To witness and to testify. Thank you kay Angel. Dapat po naiintindihan natin yon. Kaya po tayo pinupuspos at pinuspos ng Panginoon upang tumistigo tayo, maging saksi, at upang mag-testify po tayo sa kabutihan po ng Diyos. Nagagawa po ba natin yan, mga kapatid? Na ipapatotoo ba natin yung buhay natin, yung lumang buhay natin? Nasasabi ba natin na itong Kristo na nakilala ko ay talagang mabuting Diyos at magaling siyang magbago ng buhay ng tao? Nakukwento po ba natin yan? Kasi yan yung dahilan kung bakit tayo pinuspos. From anointing to assignment. Meron tayong assignment, mga kapatid. Ang tanong ko po, nagagawa ba natin yung assignment? Sino lang dito po yung mga nakakagawa ng assignment to testify and to witness? Yan po ang assignment natin kay Lord. At hindi po natin dapat yan ikahiya. Alam niyo kung bakit? Ikaw na binago ng Diyos, itatago mo ba yon? Hindi po. Dapat kitang-kita yun sa atin. Dapat halata yun. Kasi sila mismo makaka-recognize na binago tayo ng Diyos. Hindi na tayo katulad ng dati, kundi isang bagong nilalang na. Kaya nga, meron tayong mga assignment, mga kapatid ko sa Lord. Amen? To witness and to testify. Ngayon, from anointing to assignment, yung assignment po na yon para maging action natin, para i-action natin, maging faithful action tayo. Kasi bakit po? Meron tayong na-receive. Ano yung na-receive po natin? Ang Holy Spirit. And in response, dahil meron tayong kapangyarihan
Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang may kapangyarihan yan. Kasi ang totoo po, in-empower tayo ng Holy Spirit. Amen ba? Palakpakan natin ng Diyos sa empowerment na yan. Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, you are empowered. Kaya nga dahil empowered tayo by the Holy Spirit, ang dapat maging response natin sa Panginoon ay walang iba kundi yung ating faithful action. Yung ating pagsunod, yung ating perseverance na gawin, yung assignment ng Diyos na binigay sa atin. Sabi ko nga ito po ay hindi ko makakalimutan, ang mabuting mangangaral ay mabuting mag-aaral. Kaya kung mga estudyante dito, sa school pa lang, school bukol na siya. Ano ibig sabihin ng school bukol? May assignment ang teacher, hindi ginawa ang assignment. Kasi bakit? Nakadepende sa katabi niya. Or nakadepende sa likod niya. Or nakadepende sa mga best friend niya, sa kaibigan niya. Basta best friend, ikaw nang bahala sa akin. Pagdating ng exam, hindi na rin nagre-review. Saan umaasa? Sa leakage. No, umaasa na lang sa kopya. Alam niyo po, ang buhay espiritual, hindi po pwedeng ganyan. Amen? Tayo ay mga learner. Parang estudyante din po. Ang mga disciple ni Kristo ay mga learner. Sino dito mga learner? Taas nga yung kamay at ipalakpak sa Panginoon. As learner, as disciples of Christ, kailangan po nating gawin ang mga homeworks, ang mga assignment natin. Put into faithful action. Kaya nga po dito po, ang pamagat natin dito, walking in alignment, living out of God's assignment. Ibig ko lang sabihin, in short po, mula sa faithful action, gagawin mo yon dahil merong faithful God. Amen? Dahil sa faithfulness po ng Diyos na atin pong nakilala, ng atin pong na sinasamba dito sa lugar na to. Kaya nga po dito po, dapat po nating maintindihan, deserve po ng Lord na paglingkuran natin siya. Amen po ba? God deserve. Kung ano man po yung tinanggap natin, naalala ko po yung isang encounter po, yung isang ano po dun sa passage sa Bible, na sabi niya dun kay Peter, Peter, nakita mo ba yung ginawa ng babaeng yun? Naalala niyo po yun? Nabasa niyo? Peter, nakita mo ba yung ginawa ng babaeng yun? Mula nang pumasok siya dito sa loob, di na siya tumigil na hugasan ng aking paa. At ang pinampupunas niya, yung buhok niya. Samantalang ikaw, kanina pa ako dito, hindi mo man lang hinugasan ng paa ko. Hindi mo man lang ako nilagyan ng planggana para maghugas ng paa. Sabi niya, kaya sabi ni Jesus, ang pinatawad sa maliit na kasalanan, maliit lang din yung balik. Pero yung pinatawad sa malaking kasalanan, grabing magmahal sa Panginoon. Ikaw ba yon? Ikaw ba yon, kapatid? Kasi alam niyo po, kapag hindi natin naiintindihan ang kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon, yung halaga ng kasalanan natin na pinatawad ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng malaking pagmamahal sa Diyos. At yung pagmamahal na yon, makikita po yun sa action po natin. Kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, susundin natin siya. Amen po ba? Amen po ba? Paglilingkuran natin siya, hindi ka na kailangan pilitin. Hindi ka na kailangan itulak. Ikaw mismo, i-volunteer mo ang sarili mo kasi alam mo yung tinanggap mo kay Lord. Hindi naman tayo deserve. Amen ba? Hindi tayo worthy. Kung titignan natin mga buhay natin, sino ba tayo? Amen. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nandyan ka ngayon, nakaupo ka dyan. Hindi ka na biyahing impyerno, biyahing langit ka na. Amen. Doon pa lang, dapat malaki yung pagbabalik natin ng pagmamahal din sa Diyos. At dahil mahal natin ng Diyos, papakita natin kung paano natin papahalagahan ang kanyang mga utos.
Sabi ng Lord, maglingkod kayo. Amen. Amen. Yung iba, hindi na inuutos sa maglingkod. May desire po silang maglingkod. Kasi bakit? Alam nila yung tinanggap nila sa Panginoon. Amen. And I pray po this morning, makita nating lahat yung halaga ng tinanggap natin sa Panginoon. Sabi kanina nung nagpatotoo dito, si Sister, sabi niya, dahil kailangan niyang suklian yung kabutihang ginagawa ng Lord. Kaya kahit may trabaho, inuna muna ngayon yung pag-church. Amen? Hindi naman kasi kailangan talagang iutos yan. Actually, ito po dapat ay in response natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kung titignan natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos, doon pa lang, solve na po tayo. Doon pa lang, talagang magsiserve na po tayo sa Lord. Di na tayo mapapatumpik-tumpik. Amen. Sabi ko nga, ang paglilingkod sa Diyos, hindi bukas. Bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang. Ang paglilingkod sa Diyos, ngayon na. Amen, ngayon na. Kung hindi mo alam ang gifts mo, kung hindi mo alam paano mo paglilingkuran ng Panginoon, pwede kang magsimula dyan, pag-usher ka dyan, mag-usher ka. Pwede kang tumulong-tulong. Nakita mo, hihiwa-hiwa sila, pwede ba akong tumulong dyan? Nakita ka dyan, nahugasan, kunin mo siya. Kahit may nakakita o wala, ginawa mo yon dahil sa Panginoon, dun pa lang ministry po yon. Amen. Nasa helping ministry ka. Hindi naman kailangan maging pastor ka para sabihin mong, naglilingkod ako sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon, kahit sa pinakamaliit na ginagawa natin sa Lord, basta ginagawa natin yan for God's glory, yan po ay paglilingkod. Amen po ba? Alam niyo po yun, kahit na halimbawa, nandyan ka lang nakikinig at nananalangin ka, pinagpipray mo yung preaching, yung message, yan po ay paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo kailangan kumanta, sumayaw. Kung wala kang gifts, minsan kaya pinagpipilitan niya sarili niya maging worship team, maging dancer, pareho namang kaliwa. No? Yung namang mga choir, kahit na pa north to south, pa west pa nga. Alam mo kapatid, kahit na may edad po tayo, pwede tayong gamitin ng Lord. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba yon? Meron po tayong prayer every night. Pwede kang mag-join. At yung manalangin ka lang, ayan po ay isang paglilingkod sa Panginoon. Na pinagpe-pray mo yung hindi yung sarili mo, pinagpe-pray mo yung mga ibang tao. Wow, di ba po? Makikita ng Lord na itong anak ko na to, may concern sa kanyang mga kapatid. Pinagpe-pray niya kahit di niya kamag-anak. Kahit hindi yung sarili niya. Pinagpe-pray niya lahat. Amen po ba? Yung mga may edad na pwede po kayo sa intercession. Kung hindi nyo na kayang maghayo, kung hindi nyo kaya pong anong tawag doon? Evangelism. Kung hindi nyo po kayang sumama sa mga Bible study, then you should pray. Amen? Sumama ka sa mga intercession, sa mga prayer, corporate prayer. Amen po ba? Kaya dapat nating maintindihan ngayon, tayong lahat na nandito po ngayon, dapat maintindihan natin na ang lahat ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Dahil lang sa Kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Kaya ka nandyan. Kaya natin nagagawa lahat yan. Amen? At meron akong 4 na objectives dito po. Una po, para ma-recognize natin na hindi dahil sa ating mga sariling lakas, kaya tayo nakakapaglingkod, kundi dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Yung sustaining grace niya po. Amen? Pangalawa po, para maintindihan natin na ang Diyos ang nagpapasimula ng ating mga ministry. No po? Siya din ang magpapatuloy. Siya rin yung dahilan kung bakit tayo nakakapagpatuloy. At siya din po ang dahilan kung paano matatapos to. Siya po ang tatapos mo niyan. Ibig ko pong sabihin, mamaya papakita ko po paano tatapusin ng Lord. No po?
Kaya lagi po natin tandaan, dumepende po tayo sa Panginoon lang. Amen po ba? Yung mga nandito po, makinig po tayo, mga kabataan, para hindi po sayang ang message ng Lord. No po, pangatlo, magpatuloy tayo sa pagtupad sa mga assignments. Sino may assignment? Sino gumagawa ng assignment? Simulan nyo po sa Bible reading calendar. Amen? Yung mga maraming X dyan, simulan mo po magbasa ng Biblia. Amen? Pang-apat, magbigay tayo ng papuri sa Diyos kapag may mga magagandang resulta yung mga ginagawa natin. Laging praise the Lord. Wag, ay magaling kasi ako eh. Uy, ang ganda ng worship nyo kanina, ang ganda ng praise and worship. Hindi, pinag-aralan ko sa ng isang linggo yan. Hindi po ganun. Kung maganda ang awitan kanina, papuri sa Lord dahil kinonect niya tayong lahat. Amen? Wala po tayong pwedeng angkinin. Lahat po, glory to God. Amen po ba? Pag inangkin natin ang kaluwalhatian sa Diyos, ay nako, hindi maganda ang kalalagyan natin. Amen? Alam niyo po yung mga mayayabang kung saan napupunta? yung mga may pride, alam niyo po kung saan napupunta? Andun lang naman. Ginagawang chicharon bulaklak. No po? Ginagawang chicken joy. Amen. Kaya po ngayon, punta po tayo ngayon sa pinaka-goal po natin sa message na ito. No po? Para lang ma-appreciate po natin at mapuspos yung ating mga puso, ma-recognize natin na dahil sa dakilang katapatan ng Diyos, kaya po tayo nandito ngayon. Kaya unang-una, makita natin sa first point natin, God's faithfulness behind our action. Makikita natin na sa lahat ng ginagawa natin, nanonood po ang Diyos. Hello? Kung ikaw, sabi nga ng Bible, kumakain ka man, umiinom ka man, di ba? Sabi ng Bible po yon. Kumakain ka man, umiinom ka man, gawin mo yan para sa ikapupuri ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin po doon? Ibig sabihin po noon, ano man ang ginagawa mo, palaging ibalik sa Diyos ang papuri. Amen? No po, kasi bakit po? Nakikita ng Diyos ang mga ginagawa po nating lahat. Kahit ikaw ay nagwalis lang dyan, naglagay ng mga upuan, nakita ng Diyos na ginawa mo yan dahil sa Kanya, alam mo bang may reward ka? Kung ano ang reward ng pastor, yun din ang reward mo, kapatid. Amen ba? Wala po ditong dahil mataas ang ranggo niya o mataas yung posisyon niya, mas malaki yung tatanggapin niya sa Lord. At dahil ikaw ay maliit lang ang posisyon mo, hindi ka gumagawa kasi wala naman ding kwenta yan. Hindi po ganun. Alam niyo kapatid, kung yung pastor, hindi naman, preach lang, hindi siya nang preach, wala naman sa loob niya, wala naman din siya reward. Baka nga ikaw na naglagay lang ng upuan dyan dahil ginawa mo yan para sa Panginoon, ikaw pa yung may reward kaysa sa Kanya. Amen po ba? Yun po yung dapat natin maintindihan. That God's faithfulness behind our action. Ang katapatan ng Diyos, palagi nasa likod natin yan. Sa lahat ng pagpapagal natin, sa lahat ng ginagawa natin, sa paghayo, sa pagba-Bible study, no po, kahit na ikaw ang driver, no po, kahit lahat ginagawa mo, ikaw nagluluto, ikaw pa rin nagugas ng pinggan, ikaw pa din naglinis, praise the Lord. Basta ginawa mo yan para sa Panginoon, alam niya po yan. Amen? At lagi natin siya kasama. Ang faithful action natin ay sagot lang sa faithfulness of God. Kaya wag natin ipagmamalaki o ipagyayabang. Amen? Ako lahat naglinis nito. Ako lahat nagmap dito. Ako lahat, di ikaw na. Di ba? Di wow. O sabihin mo, ako yung naggitara, ako yung kumanta, ako pa din yung nag-preach. Di wow. Di ba po? Salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi nagawa mo lahat dyan dahil sa Kanya. Amen ba? Hindi yan dahil sa galing mo, hindi yan dahil sa dunong mo. Correct po ba? Dahil po yan sa biyaya ng Diyos.
Kaya pangalawa, makita po natin, no, kanina po, God's faithfulness behind our action. Makita natin ngayon that God's sustaining grace is the source. Ang source po ng lahat, no po, ng lakas, ng mga katapatan natin, ay walang iba kundi ang Diyos. Kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, your labor is not in vain. Kaya kahit gumagawa ka ng gumagawa sa Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi po yan nalilingid sa Diyos. At kung wala ka ding ginagawa, huwag ka ding mag-alala, hindi din yan nalilingid sa Diyos. Hello? Yun lang, may pagkakaiba. Kasi ipapakita ng Diyos sa ating lahat yung mga iba yung naglilingkod sa hindi naglilingkod. May favor po kasi palagi yung mga naglilingkod ng tapat at medyo matagal ang favor sa mga, sabihin natin tamad. Alam niyo po, ang Bible, totoo po siya magsalita. Kasi may sinasabi siya dito, huwag pakakainin ng tamad. May katabi mo, baka tamad. Alam niyo po ba yung ibig sabihin niya dito? Hindi yung tamad lang, kundi yung wala talaga siyang ginagawa. Kahit narinig niya na dito, lalabas niya dito sa kabila, okay lang. Hindi naman alam. Amen? Alam niyo po, nakikita ng Diyos lahat yan. Amen? Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay ng lakas, kaya tayo magpapatuloy at nakakapagpatuloy. Sa verse 15b, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ng kaloob niyang ito sa akin. Tignan niyo po si Paul. Kita niyo po yung kanyang pagiging mababang loob. Sabi niya, hindi nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Meron kasi siyang gift. Meron siyang biyaya. Amen. At hindi hinayaan, nakita po natin sabi ni Paul, hindi nawalan ng kabuluhan. Ibig sabihin, dahil na-recognize, na-realize ni Paul yung biyaya ng Diyos, hindi po niya yun sinayang. Hello? Ilan sa atin dito yung nagsasayang ng oras, nagsasayang ng minuto, dadating na si Lord. At hanggang ngayon, nanonood ka lang at hindi ka gumagalaw. Hello po? Kailangan po nating gumalaw. Faithful action. Amen po ba? Sabi dito ng 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito yung sinasabi ng Lord. Kaya gumalaw na tayo, no? Sabi dito, magpakatatag kayo at wag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Walang sayang, kapatid. Amen po ba? Kahit na ginagawa mo yan at walang pumapansin sa'yo, huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi po yan sayang. Alam po ng Diyos yan. Amen? Kahit hindi ka na-appreciate, kahit hindi ka accepted, kahit nire-reject ka pa, hindi po yan sayang. Alam po ng Diyos yan. Amen? At sabi dito, kahit na walang love gift. Yung iba kasi talaga ayaw mag-serve kasi walang love gift. Alam niyo po, hindi naman tayo bayaran. Tayo ay volunteer. Pag sinabing volunteer, hello, nandyan po ba kayo? Pag sinabing volunteer, huwag kang mag-antay ng bayad. Kasi Diyos ang magbabayad sa'yo. Hindi naman nagpapatalo po ang Diyos eh. Amen po ba? Kapag may ginawa ka para sa Diyos, Diyos po ang magsusukli, siya po magbabayad. Alam niyo po yung sweldo? Alam niyo po yung sweldo? Di ba po, pag nagtatrabaho ka sa kumpanya, may sweldo ba o wala? Meron kang inaantay na payday. Dito po, sa paglilingkod natin sa Lord, may payday po, dadating yan. At hindi po yan madidelay. Alam ng Diyos kung kailan natin kailangan yung bayad.
darating. Amen? Kaya kapatid, kahit walang love gift, lingkod ako ng lingkod, wala namang binibigay na pamasahe, wala namang binibigay na love gift. Okay lang. Kasi sabi ko nga, kahit di ka mapansin ng tao, kahit na wala kang love gift, basta ang mahalaga, ginawa mo yan para sa Panginoon, meron po yang payday. Amen? Sino po naniniwalang may payday na darating? Lalo na po yung mga giver. Lalo na po yung mga giver. Huwag natin ipagmalaki na tayo ang ginagamit ng Lord sa church. Alam niyo po, ang mga giver, huwag kayong mag-alala. Bago pa nyo mag-desire, bago pa kayo mag-desire, magbigay, may binibigay sa inyo ang Diyos. Ginagamit po kayong daluyan. Amen? Kasi hindi naman tayo makakapagbigay kung hindi tayo bibigyan ng Diyos. Amen po ba? Kaya your labor is not in vain. Basta lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, lahat po yan, may repayment po yan. Amen po ba? Amen. Because God is still working behind the scene. Nakikita ng Lord lahat ng ginagawa po natin. Kaya po dito, ano ba ang ibig sabihin ng, ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Walang masasayang sa mga pinagpipray natin. Yan po yung, kaya niya po sinabing your labor is not in vain. Yung mga panalangin natin, walang masasayang dyan. Yung mga luha na iniluha natin, nakaipon po yan sa kamay ng Diyos. Wala pong masasayang. Kahit araw-araw, maya't maya ka nagpe-pray para sa mga tao, hindi po yan sayang. Amen? Kahit hindi ka na-appreciate, no po, kahit, sabi ko nga kanina, walang love gift, hindi po yan sayang sa Panginoon. At makikita natin ang pangako ng Diyos. Sabi po dito, yung pamilya mo, no po, aabutin ng Lord yan isang panahon. Sa maglingkod ka lang sa Panginoon. Amen? Hindi mawawala ng kabuluhan ang mga paglilingkod na ginagawa mo. Kahit na parang walang nangyayari, parang walang nangyayari sa effort mo. Kapatid, kala mo lang yan, pero meron. Amen po. Kala mo lang wala, pero meron. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Kaya nga, tandaan po natin, dahil may pangako ang Diyos, ito po yung dapat nating gawin. 3 bagay, tandaan niyo po. Stay faithful, for God is faithful God. Amen? Stay faithful. Pangalawa, stay grounded, dahil ang Diyos ay kasama nating gumagawa. Amen? Pangatlo, stay active, na parang kahit walang nangyayari sa ginagawa mo, still maging active tayo, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod. For your labor matters. Your labor matters to God. Paano yon? Nakikita ng Diyos lahat. Sinusustain ng grasya ng Diyos lahat. At ito ay sinisealed ng pangako ng Panginoon. Ano po yung pangako niya? It builds lives. Dahil ikaw ay nagbibuild ng mga buhay ng ibang tao. Ikaw ay nag-shape ng pamilya, ng buhay ng mga papamilya. Pinoproteksyon mo sa pamamagitan ng panalangin ng mga pamilya, ang mga tahanan. No po, nag-a-advance ang kingdom dahil sa iyong kasipagan, dahil sa iyong pagmamalasakit. Kapatid, may pangako ang Diyos. Ang sabi niya dito, siya ang magpapasimula, siya din ang magpapatuloy, at siya din ang magtatapos niyan. Amen? Kaya pangatlo po, God's covenant when we fail. Meron pa ring sumpa or di sumpa, meron siyang meron tayong pwedeng panghawakan sa Lord. Meron siyang covenant. Alam niyo po yung covenant, parang ganito po yung blood impact. Meron pong pangako ang Diyos sa atin na talagang mapanghahawakan po natin. Dahil kaisa niya tayo, nakipag-isa tayo sa Kanya, no po, at hindi natin kailanman pinagsisihan na maging kaisa tayo ng Diyos. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, kahit hindi po tayo tapat, ang Diyos ay laging tapat. Amen po ba? Minsan, may mga panahon talaga na nanlulupaypay tayo,
Sino dito yung nanlulupaypay? Minsan yung wala tayong ganang maglingkod dahil sa mga problema, no? Minsan nanghihina, parang gusto nang sumuko. Minsan nafo-fall. Minsan nahuhulog din po tayo. Ano ibig sabihin nahuhulog? Minsan nahuhulog din, yung parang nagkakamali din tayo, nagkakasala pa din tayo. Pero wag po tayong mag-alala dahil po meron tayong covenant kay Lord. May covenant ang Diyos sa atin. May covenant tayo sa Panginoon. Hindi kayang baguhin ang ating kahinaan ng katapatan ng Diyos. Dahil ang katapatan ng Diyos ay ang kalikasan niya. So ibig sabihin po, kalikasan po ng Diyos, Himself. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng tawaran ng katapatan ng Diyos kasi siya yun. Amen? Katangian po yun ng Diyos. Amen po ba? Eh, sabi po dito, halimbawa po, tayo po ay nagba-Bible study, nangangaral ng salita ng Diyos. Amen po? Huwag kang mag-alala, parang kahit nakikita mo yung bina-Bible study mo na wala naman nangyayari. Parang ganun pa din siya. Kasi alam niyo po, hindi po natin trabaho na baguhin ang buhay ng tao. Hello? Hindi natin pwede sabihin, ikaw, tagal-tagal mo na nagba-Bible study, magbago ka. Hindi po natin trabaho yon. Trabaho po ng Diyos yun. Huwag natin huwag natin pangunahan ng Diyos yun kasi may perfect time. Amen? Ang trabaho lang natin, i-share ang kabutihan ng Diyos. Ano ang tinanggap mo? Ano ang binago sa iyo ng Lord? Patotoo mo lang, i-testify mo lang. Amen? Hindi mo kailangan sabihin, hanggang ngayon, ganyan pa rin ginagawa mo. Hanggang ngayon, di ka nagbabago. Huwag kang mag-alala, babaguhin ng Diyos yan pagdating ng tamang panahon. Amen? Kasi minsan, ayun ang nagiging kahinaan natin eh. Minsan, wala naman, stop na natin yung Bible study dyan kasi wala naman nakitang pagbabago. Hindi naman nagbabago sila. Ganun pa din. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang ginagawa natin, mga kapatid. Kasi kahit parang wala lang, parang hindi naman nababago ang buhay, huwag ka mag-alala, kapatid. Diyos ang bahala dyan, di natin yan problema. Problema po ng Diyos yan. Amen po ba? Kaya minsan, wag po natin katatamaran. Magpatuloy lang po tayo. Amen? Sabi dito, kahit minsan hindi tayo tapat. Kaya minsan hindi tayo nagiging tapat sa ganon. Yung ayaw na natin. Minsan tayo din, may sikreto din, nakatago, yung mga hidden sin. No po? Minsan hindi tayo tapat. Pero wag ka mag-alala kahit nagkamali ka. Ang sabi nga po ng Panginoon, meron palaging second chance. Amen? Because of God's grace, lagi pong may biyaya ang Diyos sa atin. Kaya kahit parang tayo mismo, hindi nakikitaan ng pagbabago, hindi tayo tapat sa Diyos, pagdating nga po sa pag-church, sa personal relationship natin sa Lord, hindi nga tayo faithful Talon-talon po tayo, parang tibaklong. No po, magbabasa ngayon, i-advance niya na yung bukas. Bukas hindi magbabasa. Sa isang araw, magbabasa, i-advance niya yung 2 araw. Hindi na naman magbabasa ng 2. Skip. Subukan mo kaya, huwag kang kakain bukas, tsaka sa isang bukas. Sa susunod ka lang kumain. Kaya mo ba? Pero maraming Kristiyano, kaya nila. Isang linggo nga, hindi nagbabasa ng Bible Pagdating ng Sunday service, tulog pa din. Hindi nga nagbubuklat ng Bible. Hindi nga nagbabasa. Hello? Busog ka? Totoo yun, malnourished. Malaki yung ulo, alit ng katawan. Kaya nga po, sa sobrang laki ng ulo, hindi papasok sa langit, yung katawan lang yung papasok, yung ulo maiwan. Kasi bakit? Punong-puno ng hydrocephalus. Mayabang yung ayaw magbasa ng Bible. Mayabang yung mga hindi nananalangin. Yan po ang totoo. Amen? Mayabang ka ba? Kasi ang mga mayayabang binabagsak po ng Lord sa baba. Kapatid, sipagan po natin. Kahit di tayo faithful, sabi nga ng Lord, faithful pa rin siya.
Kaya nga, tingnan nyo, kahit di ka nagbabasa ng Bible, kahit di ka nananalang, binibless ka pa din ni Lord. Amen ba? Gusto ba natin laging ganon, tayong tanggap ng tanggap? Tayo, in return, ano bibigay natin kay Lord? Hello po. Di na kayo nakaimik dyan. Totoo po, di ba po? Ano isusuklin natin kay Lord? Amen. Kaya po, mga kapatid, ginigising tayo ng Lord. Biyaya po ng Diyos lahat. Huwag natin abusuhin. Kaya ako po kanina pa sinasabi yung abuso. Inaabuso natin kasi araw-araw, sabi nga ng pang number 4 ko po dito, na yung kanyang habag ay sariwa araw-araw. Amen po ba? God's compassion, God's grace is new in the morning. Laging sariwa, di ba? Ano nga yun? Yung kanta na yun? Thank you. There are new every morning. Di ba po? Bakit new every morning? Kasi araw-araw, ginigising ka ng Lord. At bawat paggising sa'yo ng Lord, may bago po siyang nakalaan sa'yo. May bago siyang ibibigay sa'yo. In return, ikaw naman, anong ibibigay mo naman sa Diyos? Tatayo ka na lang ba ng higaan mo? At aalis? Hindi, may blessing si Lord. Habulin ko na yung blessing. Siguro mapasalamat ka muna, Lord. Salamat. Ginising mo ko ngayon. At handa na po akong tanggapin ang biyaya mo. Tulungan mo lang ako na maibalik ko sa'yo yung mga binibigay mo sa akin. Sa paanong paraan? Sa paglilingkod sa Kanya, kapatid. Ikwento mo naman siya. Hanap ka ng kahit isang tao lang na mapagkukwentuhan mo ng Kanyang kabutihan. Yun pa lang, solve na ang Panginoon sa'yo dun. Amen ba? Magkwento ka lang, humanap ka lang ng isang tao. Kahit ayaw ka pasinin. Uy, kukwento ko lang sa'yo. Nanaginip ako Ganito yun may binigay sa akin si Lord. Alam mo ba, patotoo mo lang ginawa ng Lord sa'yo. Yun lang, pwedeng-pwede na po nakapagbalik ka ng papuri sa Diyos. Amen ba? Hello, nandyan pa ba kayo mga kabataan na nandito? Amen. Sabi nga po ng Lamentation, Panaghoy sa Tagalog, chapter 3, verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen po ba? Great is thy faithfulness. Kaya, mga kapatid, may assignment po tayo. Sabi mo na sa katabi mo, please, gawin mo na yung assignment mo. Sige pa, sabi mo sa likod, sabi mo sa gilid mo, gawin mo na yung assignment mo. Doon po, ang mga assignment natin, hindi yan binigay ng Diyos para ma-pressure tayo, para pahirapan tayo. Binigay po yan ng Diyos dahil po alam po ng Lord na ikaw ay puspos ng Kanyang Espiritu. Hindi ka din bibigyan ng Diyos ng mga hindi mo kayang gawin. Mahirap po bang magkwento? Kapag ka nga may kausap ka, kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklase mo, kwento ka ng kwento Kwento ng kwento, walang kwenta. Di ba? Ikwento mo si Lord, may kwenta. Amen? Oo, kasi magkukwenta ka talaga. May blessing na darating, kaya kukwentahin mo yun. Amen ba? Pag wala kang kwento, wala kang kwenta. Pag hindi mo hindi mo sinishare si Lord, ikaw din, sige, konti lang yung blessing mo. Amen? Kaya paano ba maging tapat? Paano ba magiging tapat sa bawat araw? Dahil ginigising tayo ng Lord sa bawat umaga, binibigyan tayo ng lakas para magawa natin yung mga dapat nating gawin. May mga pagkain tayo na kinakain sa ating hapagkainan. Sinusustain niya ang mga pangangailangan natin sa buhay. No? Kaya dapat po, ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Paglingkuran po natin siya. Kahit hindi sobra-sobra yung meron ka ngayon. Pero, laging sapat ang Diyos. Laging sapat sa Kanyang biyaya. Amen? Di siya nagkukulang. Tapos,
bawat paggising natin, isang patunay lang yan na hindi ka pinapabayaan ng Diyos, ginigising ka pa din niya araw-araw. Amen? Sino yung hindi gumising kaninang umaga? Posible yung tanong, sino daw yung hindi gumising kaninang umaga? Siyempre wala kasi nandito tayong lahat. Amen? Doon pa lang biyaya po ng Diyos yan. Amen? Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. And lastly, ito po yung last, na Diyos ang tatapos sa lahat ng mga ginagawa po natin. Hindi tayo ang tatapos, Diyos pa rin ang tatapos ng sinimulan natin. Huwag kang mag-alala, kapatid. Sabi ko nga po, kahit pinagpe-pray mo yung, may kwento muna po. Kahit yung isang nanay na meron po siyang mga anak, tapos yung nanay na yun, prayerful po yun. Lagi niyang pinagpe-pray mga anak niya, asawa niya. Sa panahon namatay po yung nanay. At naiwan yung mga anak at yung asawa niya, hindi po sila mga Christian. Pero alam niyo po ba, kahit matagal nang namatay yung nanay, hindi po nawala ng kabuluhan yung panalangin niya. Kasi bakit? Isang panahon, yung mga anak niya na antitigas ng puso, yung asawa niya na hindi nag-church, isang panahon, nasa harapan, nasa loob na ng church. Bakit po? Hindi papayag ang Diyos na yung mga sinimulan mo, hindi matatapos. Amen? Tatapusin po ng Panginoon yan. Kaya wag kang mag-alala, kahit sabi ko nga kanina, parang walang nangyayari sa ginagawa natin, meron po yun. Amen? Meron po yun. At dito po tayo matatapos. Ang trabaho natin ay mag-share lang ng salita ng Diyos. Hindi na natin problema kung tatanggapin tayo ng tao o hindi. Basta ang mahalaga, i-share natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa palengke po, nung last Tuesday, hindi po lahat naman, hindi po lahat ng mga nandoon, okay lang na may word of God. Marami doon naiinis, naiirita yung tenga nila. Tinawag ako nung isang nagtitinda doon ng tinapa. Psst, psst. Lika, sabi niya, nakasimangot yung mukha niya eh. Bakit po? Akala ko bibigyan akong tinapa. Sabi niya, sabi mo nga doon sa kasama mo, ilihis niya yung speaker. Masakit na yung ulo ko, kanina pa ang ingay-ingay. Sabi niya, puro Lord, puro Diyos daw. So sabi niya, sabi mo, tanggalin niya, nakita siguro ni Pastor, kaya sabi ko, iganon niya, nilihis. Tapos kahit wala na doon yung speaker, salita siya ng salita. Salita siya ng salita doon sa kasama niya. Masakit na yung ulo ko, kanina pa ang iingay nitong mga to. Sabi niya ganon. Sabi ko lang sa loob-loob ko, bahala na sa'yo si Lord. Amen. Yung mga ganon, irritable sila pag nakakarinig ng salita ng Diyos. Isang araw, yung irritable na yan, katulad ni Pablo, makita niyo kung anong gagawin ng Lord sa kanya. Si Pablo nga, pinapatay niya pa yung mga nangangaral yung babae na yun, naaasar lang. Isang araw, si Pablo, kinatagpo ni Jesus, naging mangangaral. Yung babae na yon, isang araw, panalangin natin, katatagpuin ng Lord. At ipapamigay niya yung tinapa niya. Amen po ba? Amen. Kaya dito po, hindi po natin sila pwedeng gantihan ng hindi maganda. No po? Suklihan pa din natin sila ng kabutihan. Kaya dito po, as my conclusion po, ang faithful action natin sa biyaya ng Diyos ay hindi din natin kakayanan. No po? Yung faithful action natin, hindi din yan galing sa atin. Kung di, yan po ay in response na ating pasasalamat sa Lord, yung ating pagsunod sa Diyos ay biyaya din po yan ng Panginoon. Kung ikaw man ay malakas makaakay, thank you Lord, biyaya ng Diyos yan. Kung ikaw ay may magandang boses, salamat sa Lord kasi binigyan ka ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw mahusay kang manunugtog, thank you Lord. Amen. Magaling ako mahusay ako No po? Kaya nga ayaw niyang nasasapawan yung sounds. Pag hininaan yung sounds, lalakasan niya. Kasi hindi naririnig yung sounds ko Todo niya yung sounds niya kahit wala na siyang pakialam dun sa mga ibang nandito. Basta siya naririnig siya kasi gusto niya siya lang naririnig at siya lang yung magaling.
Amen? Kaya, thank you pa rin sa Panginoon. Amen? Kasi lahat ng meron po tayo, galing lang po yan sa Panginoon. Kaya lahat po yan, ibalik natin sa Panginoon. Kaya po, as my challenge po sa oras po na to, kapatid, mga kapatid ko sa Panginoon, siguro panahon na po para isoli naman natin sa Lord yung mga binigay niya sa atin. Amen? Isang ano lang po yun, uh, isang pagtanaw ng utang na loob, isang pag yung ano po natin, i-response natin sa Kanya, ibalik po natin sa Kanya. Kung tayo po ginigising ng Lord araw-araw sa bawat umaga, meron po kasing purpose. Amen? Kasi marami nang natulog, hindi po nagising. Thank you, Lord, kasi gising tayo at nandito tayo ngayon. Amen? Kaya po, huwag natin sasayangin ang bawat umaga. Ibalik natin sa Lord.